Yes, the thrust right now of the Philippine Navy is to prepare for the eventual occupation or preparation of the land that will be awarded through a presidential proclamation declaring part of SBMA and Grande Island, Chiquita Island as military reservations. Naghahanda na ang Philippine Navy sa posibleng pag-okupa sa Grande at Chiquita Island sa Subic Bay. Oras na ideklara ito ng pamahalaan na military reservation areas. Sabi ng Department of National Defense, isang strategic location at vantage point ang lugar na malinaw na makikita ang mga pangunahing ruta ng dagat sa West Philippine Sea, kabilang ang Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Makakatulong din kung magkakaroon ng military reservation upang maprotektahan ang mga operasyon sa Subic Special Economic and Freeport Zone. The natural layout of Subic Bay provides safe harbors for our ships. The aircraft, we have a runway is already existing, hence the need to be able to have a military presence, a foothold in the Subic area. Matatandaan noong March 19, nahuli ang 6 na dayuhan at 2 Pilipino sa Grande Island na sinasabing sangkot umano sa pang-espiya at kidnapping na may kinalaman sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Nilinaw ng Philippine Navy na walang kinalaman ang pag-aresto sa mga dayuhan noong 1 linggo sa Grande Island sa plano ng pamahalaan na gawing military reservation ang lugar. The foreign nationals that were arrested on Grande Island were there even before the talks of having that as a naval reservation. Nauna sila doon. Bago lumabas yung news na gagawing naval reservation ang part of Subic Bay. Samantala, sa kauna-unahang pagkakataon, lumahok ang sandataang lakas ng Pilipinas sa prestihiyosong Raisina Dialogue sa India nitong nakaraang linggo. Pinangunahan ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang pagdalo ng Pilipinas kung saan nakibahagi ito sa mahahalagang diskusyon tungkol sa regional security at defense cooperation. Hinikayat din ito ang India at South Korea na sumama sa security group na Squad, isang informal multilateral partnership sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos, Australia at Japan. During the event, he engaged in key discussions on regional security and proposed expanding the Squad. This security grouping to include India and South Korea to strengthen Indo-Pacific defense cooperation. Inihayag din ni Browner sa dialogue ang lumalagong ugnayan ng Pilipinas at India sa pamamagitan ng mga joint maritime exercise, defense acquisition at training exchanges. Sabi ng AFP, layo nitong palawigin pa ang pakikipag-alyansa sa mga bansa na may kahalintulad na pananaw upang mapanatili ang bukas at malayang Indo-Pacific region. Overall thrust with all of this is of course mapalawig nga natin yung alliances natin with like-minded nations and well-meaning nations. And so we're reaching out to the most number of nations that are willing to join us in this bandwagon towards one common goal, to maintain an open, free and open Indo-Pacific. Ang Raisina Dialogue ay isang taunang pagtitipon ng mga policymaker, opisyal ng militar at eksperto sa iba't ibang bansa na isinasagawa sa New Delhi, India. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.